What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my tropes? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hattle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. At sa mga bago po nating viewers ngayon, ako po si Marikita. Dati po akong member ng isang girl group sa Pilipinas at isa rin po akong independent artist sa Spotify. Meron na po akong hopefully mag-aanim na po yung single ko po sa Spotify. At sa iba pa pong platform. Pero i-stream nyo naman po ng libre yung kanta ko dito sa aming YouTube channel. Yan. At kami po ay nagpo-produce ng aming pong mga original na kanta. Ako po at ang aking pong boss na si Tigas. Ayan po. Abangan nyo pa po yung mga iba po naming projects. Marami siyang kanta. Before, pakalat-kalat lang kung saan-saan. Meron din sa Reverb Nation. Marami siyang mga nakakolabo dyan. At isa siya sa hindi nakatikim ng konting katiting sa mga talent niya. So, sabi ko, tayo na lang mag-collab, like, for life, diba? Para isang na lang, isahang buhos na lang ng talento, diba? Pwede mag-collab sa iba, pero kailangan malinis yung bigayan, diba? Parang lang yan issue ngayon ni Price Tag tsaka ni CLR. So, anyways, highways. So, ayun, ano pa ba? Salamat pa din po sa mga nagko-comment ng maganda, ng hindi maganda. Thank you po. At ako po ay tinatanggap ko po ang inyo pong feedback at critic sa akin pong pagre-review. Kung nakita niyo po ako na bias sa mga reaction ko, salamat pa din po. At hayaan niyo po, gagawin ko po ang makakaya ko para aralin paano pa mas magiging maayos yung aking pag-criticize sa mga idol nyo. Alam ko pong nasasaktan kayo kapag may nasasabi ako masama tungkol sa idol nyo. So, hindi ko po yung sinasadya. Hindi ko sinasadya na masaktan kayo. Yung sa akin po ay minsan ginagawa ko lang exaggerated kasi kung hindi ko naman i-exage yung pag-comment ko dun sa laban, 'di ba? Naboboring naman yung iba. So, either way, hayaan niyo po akong mag-improve din sa sarili ko. At syempre, panoorin pa rin natin yung laban na nire-request nyo. So, thank you talaga kasi, syempre nung una, naglilista pa ako, 'di ba? Ang goal ko lang is tingnan kung gaano kalalim yung level nung pag-iisip nung mga nung lyrical content nung mga ating mandirigma. Pero dahil sa mga comment nyo, information na nare-receive ko, nakakatulong yun sa akin na ma-enhance pa yung kakayahan ko bilang isang hatolera, 'di ba? Yes, get out. At ano pa ba? So yun, basa tayo, maraming comments. Sorry po sa mga natabunan ng mga comments na po na yung mga 5 days ago pa. Tapos, eto. Wag kang manood kung ayaw mong madamay. May mga nang aaway na yata Ano ba? Sabi ni Ronel Gornes. Ay, sorry po, mali po yata yung basa ko. Ronel Guarnes, 6 days ago. Kung first sana ma-shoutout ang pag-react na din sinyo versus Sheyi. Pag di ako na-shoutout sa next react, di ako kakain 1 week. Tapos may nag-comment sa kanya. Sabi niya, aabangan ko na yung pagtaba mo, pre. Sabi ko, sorry, di ko nakita. Sorry po talaga. Shoutout sa'yo, next video po. Now pa lang ako nagkalkal ng comments. Wow, buhay ka pa. Tapos, ayun, sabi ko malakas yung asar. Ayan, tapos, Mod versus 6 Stretch. Sino nag-like? Po talaga ang most anticipated matchup for me, madam. Paniguradong pukpukan talaga yun ng bara. Abangan po natin yan sa finals ng PSP. Sure na yan. Michael Angel Magtoto. Thank you po. Ayun. Tapos yung iba, nabasa ko na ba to? Rio Helican. Pangil sa Maestro versus Zack Matira.
Tama ba? Matira? Sa Matira Mayaman. Okay. Opo, dito sa Davao, pinapractice po talaga lagi sa amin ang English. Kaya mas bihasa minsan sa English kami mga Bisaya kaysa sa Tagalog. Pero di naman lahat. Yeah, kasi eksaktamente, no? Kasi nga talaga nasa history yun eh, 'di ba? Nung kinubkog tayo ng Spanish for 365 years, kung yung ba yung eksaktong taon, basta 360 years, bawal tayong bawal tayong mag-Tagalog kasi kailangan nila maintindihan kung nagtatrader na ba ang 'di ba? Kaya nga nauso dun yung mga La Liga Filipina, El Filibusterismo, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga samahan at organisasyon para makawala ang Pilipinas sa Spanish. So anyways, ayun, thank you sa pag-confirm na talagang kayo ay tinuturuan ng mahusay na English dyan kasi alam ko talaga strict doon. So, Jonas versus K-Ram naman, madam, o kaya Jonas versus Plasma. Sa Maestro versus M-Site Idol, sabi ni Paula Ola Miller, 5668. Hindi ako magaling mag-pronounce ng pangalan, hindi talaga. Kevin Bugtian, basta kay Six Threat, lagi reaction mo, ma'am, madami palagi views. Baka naman sabihin na naman, bias na naman ako. Pa-shoutout, madam. At pa-request naman ng GL versus Unico. Salamat. Idol sa Maestro din, malupet. Si Angel Magtoto ulit. Bakukin, I think po, Cebuano dialect. Kasi nga, diba, sabi ko, ano yung Bakukin? Bakakun? Yun, diba? Evil liar, something ganon. Sana magawa ng reaction. Opo, pa-shoutout po, madam. Si Alfredo Binario, tsaka si Jervin Kribolen. Tapos si Kripsky 211, Six Thread is on fire. Thanks, madam. Heart you. Sabi naman ni Campo Kamau 9659, new subscriber. Here po, idol, pa-request naman po ng Tipsy D versus Flick G or Senior Tipsy versus Price Tag. Nakailala, ang last ko yatang napanood sa kanya is yung kay Makagago, 'di ba, no? Ano pa ba? Bakakon, yeah. Karen versus Zaki. Nag-subscribe ako sa iyo dahil kay Six Thread. Sabi ni Greg Godelon 8839. Thank you po. Thank you sa pag-subscribe mo. At thank you na rin sa iyo, Six Thread, dahil sa mga fans mo nagsusubscribe sila sa akin. Harlem versus Zaki po, Lodi sa Sunugan. Sabi ni Jmar Pamitan 9932. 6 kada round, galaw pa nga rounded. Kumakain ng lipstick. Okay. Faik na una yung 3 digits, grupo ni 6. Sa kantang Pilipinong Wak, may lyrics doon na parang pinapatamaan sila yung mga Jeje rap, tapos nabanggit ni JR0, yung grupong XB, tapos naglabas ng diss back si Flo G na only sa sagot sa Pilipinong Wak, tapos diss back naman sa Six Threat na expired, na sinagot naman ng pasaload ni Flo G, na sinagot naman ng 2G ni 6, at may pahabol sa wrong sand. Maganda rin yan, ma-review. Request ko na rin yan, pati Zent Luke versus Harlem. Yeah. Alam ko may medley nito diba? Narinig ko na yung medley nito, yung pagkasunod-sunod nung sagutan sa rap game, diba? Miles M42. Gusto nyo gawin natin ng sayo yan Yung diss track na yan. Anyways, game. Javin Vargas 8160, ma'am, shout out po, react naman po kayo sa battle ni Tipsy D. Sige, hanap tayo one of these days. Pero ngayon ang pinakamaraming pinakamaraming boto ngayon na nakita ko is sa Senior versus Shay, 'di ba? Yan. Tapos yung mga iba pong comments basahin po ulit natin sa next video. Pero po ngayon, dahil sa nakita kong pinakamaraming request ay Senior versus Shay. Saan po ba yung makikita? Pangal ba yun? Senior versus di ba versus
Baliktad pala eh. 7 years ago. So, eto na ba yun? Eto yun? Eto ba yun? Yung gusto nyo mapanood? May iba pa. Sige, eto na nga. Yung 7 years ago, di ba? Matagal na pala to. Let's do this! Nanalo si Sinyo ng Coitos. Pili niyo mauna si Shay. Unang banat, out 7 day 1. Shay, pakinggan natin. Salamat sa lahat ng good luck. Thank you. Pero next time, break a leg ang sabihin. Wag break a leg ang sabihin nyo. Dapat ako si Shay dapat may extrang E. Kasi ngayong gabi, leeg ang babaliin ko. Marami nagsabi sa akin na sa laban na to, lugi ako. Lugi ako? Talagang lugi ako! Pagkatapos ko kay Luni, ito, si Sinya, ang pabuwito ng mata. Lugi nga naman, kasi kapag natalo ako dito, sigurado magpa-party ang mga gaga. Pero pag natalo ko to, sasabihin ninyo, Chamba! Mga hurado na bayaran, nagpaalipin sa kwarta. Kung ano-ano pa ang dahilan ang gagamitin para hindi na sumakit pa yung feelings. Nakakatawa kayo. Akala nyo apektado ako sa pinagsasasabi nyo. How ironic, ang laki-laki na nga ng mata ko, pero hindi ko pa rin mahanap kung nasan paki ko. Pakisilip sa paligid, baka nasa inyo, ha? Alam ko na kung nasan, nakaisinyo. Kasi itong taong to, resulta ng battle, dinidibdib ng sagad. Kaya pag di mo pinoto, umiiyak agad. Yan ang isa sa dahilan kung ba't sa flip-top isa kang weakling. Sapagkat ang isang leyon, walang pakialam sa opinyon ng mga tupa sa paligid. Taas noo pa rin nakatindig sa harap habang bitbit ang bayag. Yun ang pinagkaiba ko sa inyo na hindi nyo tanggap. Ikaw, balat sibuyas, ang dali umiyak. Habang ako, mala sibuyas ang aking balat kasi bawat taong na tintry na hiwain ako, pinaiyak ko lahat. Sabi niya pa, sa battle nila na Freak G, siya na daw mananalo. Ganadong ganado, 5-0 daw, sigurado. Talagang todo bars pa si Gago. Magiging 4-1 lang to pag isa si Shay Saurado. Ayun. Talo. Ano feeling? Paiyak ka? Paiyak ka? Huwag ka na, sabihin mo joke lang. Hindi, paiyak ka. Yan talaga ang napapala pag yabang ang nauna. Puro yabang, di naman pala kayang panindigan ng resulta. Kaya hindi ko daw siya binoboto. Kaya ngawa ng ngawa. Binoto ko kita sa laban mo kay Sak, Ba't dada ka ng dada? Siyempre, hindi mo nga naman feel ang parangal na binigay sa gitna kung ito'y para sa libro na hindi ikaw ang may akda. Ano daw? Sa madaling salita, kaya hindi mo naramdaman na binoto kita kasi yung mga linya mo, si Sak may katha. Kaya naman pala senyorito. Kasi pag may assignment, may tutor. Ayaw mo na bang mag-isip para sa sarili? Kaya kumuha ng super proxy, nakakahiya. Pero hindi naman daw lahat kasi masyado daw risky. Yung mga bars niya lang laban kay G-Spot at Tipsy. At sa iba pang MC. Pero wag mo nyo nang itanong. Basta pag may narinig kayong magandang linya, alam nyo na yon. Pag nakarinig naman kayo ng pangit, siya na yon. Diba sabi mo sa battle nyo, wala kang pake sa boto ng hurado? Na nagrarap ka lang, bumabattle ka lang para sa tao? Ba't nung hindi kita binoboto, reklamo ka ng reklamo? Putang ina, ako nga halos 10 milyon na yung talo ko. Alam, halos lahat yun, hindi rin ako naniniwalang natalo ako. Pero kahit kailan sa hurado, narinig mo bang nagreklamo ako? Hindi. Kasi ang judging sa flip-top parang panliligaw sa babae. Di porket nag-I love you ka, may I love you too agad, pare. Kung hindi ka gusto,
tanggapin mo na lang bilang lalaki. Hindi yung porket di ka sinagot, ang dami mo nang sinasabi. Sa panahon Maganda ngayon, yun. uso, sumabit sa Maganda yung life lesson na yun, di ba? Yung parang nangyari kay J Black, yung nag-emote si J Black nung natalo siya. Dapat panoorin to ni J Black, dapat reviewin to ni J Black, yung sinasabi ni Shea dito. Though hindi man nag-react yung crowd, pero magandang life lesson yun na kapag natalo ka sa isang contest, ganoon naman talaga ang contest di ba? May nananalo, may natatalo. Either way, tanggapin natin yung magiging resulta nung contest kahit pakiramdam natin na dapat tayo yung panalo. Ang mahalaga, yung pagsali mo sa contest na yun, para sa experience, panalo ka rin, di ba? Kasi nadagdagan yung experience mo sa contest. So, manalo matalo, alam mo binigay mo yung best mo para sa sarili mo, panalo ka, 'di ba? Kaya isa sa magandang life lesson 'yon ni Shea na kailangang i-review ni J Black, 'di ba? Bago siya ulit lumaban sa next kasi lalaki sa lalaki, usapang lalaki sa lalaki, 'di ba? Maganda tong life lesson na binigay ni Shea dito. arwahe. Pag may sarili kang opinyon, babatuhin ka ng tae. Oh, hindi lang kita trip, di ka lang pasok sa panlasa ko. Peter na agad? Grabe! Ako pa, Peter, kayo tong di makamove on sa nangyari. May tanong lang ako sa'yo, pare. Ako ba ang bitter sa iyo? Teka lang, tarantado ba ito? Bakit ano na ba meron sa iyo na akala mo ay wala pa ako? Saan nakatapak mga paa mo? Baka matapak-tapakan ko lang to. Kasi ikay katumbas na ng sapatos, halagaan ng sapatos na nasa mga paa ko. Di naman sa mata pobre. Ikaw lang ang minamata ko, pre. Sabihin na natin, meron ka motor, tanginapaki ko, meron akong kotse. Ano? Sana mahiya ka naman ng konti. Ba't ako naging bitter sa'yo? Pukay ng ina mo, kahit kumpara mo, alam mo na mas better ako! Bitter. Ay mo naman! Yun, sa round 1 ni Shea, marami akong nagustuhan actually sa sinabi niya. Yung storytelling niya, 'di ba? Even yung pag-deliver niya nung bara niya, ang lang lines niya, tsaka ng pang-aasar niya. Nagbigay siya ng personal, at saka ng yung personal punches, yung simile, yung paghahalintulad ng sarili mo sa isang bagay, yung sibuyas, 'di ba? Ang ganda nun na lahat ng dumaan sa kanya pinaiyak niya. Maganda 'yon. Tapos yung stage presence niya. Iba-iba yung pag-act out ng mga words. Though may mocking, 'di ba? May mocking, may confidence, and then kita ko rin dun yung rap skill niya, nagpakita rin siya. Hindi ko lang malaman bakit nagpipigil yata yung crowd na mag-react sa kanya. Pero maganda yung round 1 ni Shea, 'di ba? Medyo ibang Shea lang yung pinakita dito at which is okay naman, 'di ba? Maganda naman yung round 1 ni Shea. Tingnan natin yung kay Sinyo. Boring! Putang ina mo na! Oo, sinabihan kita ng bitter. Pero di dahil sa hindi ka makapag-move on. Sinabihan kita ng bitter kasi mapait ang sasapitin mo ngayon! At sa lahat daw ng rapper, ako lang yung umiiyak. Puta, sa lahat ng di affected, di ikaw lang yung nagre-react! Ang ganda ng rebut ni Sinyo, no? Magaling talaga siya mag-rebut, 'di ba? Like yung magandang comparison yung bitter, yung paglalaro ng word ng bitter sa bitter na pakiramdam na, 'di ba? Pagka bitter ka sa isang tao, parang hatred yung nararamdaman mo. And then bitter na panlasa, 'di ba? Or lasa ng pagkain, like yung ampalaya. So magandang paglalaro 'yun. And then yung twist niya sa lahat ng hindi affected something, maganda rin 'yun, 'di ba? Kaya Tsaka forwan ako kay
Lick? Oo, totoo. Ito, 5-0, sigurado, kasi di ka nakasama sa hurado. Puta, tapos na! Ribat pa lang! Tapos na! Right? Game. Sheyi! Puta, dinaig pa si Andrew E sa dami ng letter E! Ina mo! Kung pumunta kayo para sa bars, makakauwi na kayo. Kasi wala kayong bars na maririnig ngayong gabi, puro personals lang to. Pero di lang to basta real talk. Puta, real jokes to. Kaya tangina mo, mata. Yabang mo na. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kung matahin mo ako sa battle, kala mo kung sino ka. Porket ba ganun nakalaki yung kita mo? Kaya ganun na lang kaliit, tingin mo sa akin? Ayun din, di ba? Double meaning yun. Kita, like yung ina-earn na money, and then yung kita na nakikita mo, di ba? Yung sight. So, yung parang minamaliit mo ba ako? Something, di ba? Kasi mababaw lang daw yung jokes ko. Pero alam naman natin na wala kang pwedeng ipagmalaki kasi mas mababa ka sa akin. Yun, yung pagbigay niya ng ng senyas, 'di ba? Part pa rin yun ng speech yung sign, 'di ba? So, sinabi niyang mababa, double meaning. Like yung mababa yung height and then mababa yung yung position sa buhay. Kaya wag mo nga kaming bilugin. Yung mukha mo tatsulok. Pero pare, haba. Habang tumatagal, palala ng palala. Member ka pa ng sex bomb kasi pababa ka ng pababa. Yun ang punchline niya. Relatable. Puta, kapal pa ng mukha. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampyon. Remind ko lang po 310 standing niya ngayon. Sumali siya ng last sa buhay. First round ng tournament, laglag po siya kagad doon. Kung talagang kahit sino kaya mong gawing kampyon, ba't di mo kayang gawin mismo sa sarili mo yon? Ano yon? Ganun ka na ba kayaman, Dudong? Na para lang magkampyon, kailangan mo pa ng smaglas na katulong? Tangina naman, Chok! O di ba kasi yung yung dalawahan dati, di ba? Sila ni Ismaglas, tas kalaban nila si Manong Luni tsaka si Abra, di ba? Ay. Ano ba yun? Classic yun, di ba? Isa sa mga talaga yun, tumatak, di ba? Tapos sasabihin mong utak mo ginamit kung bakit nag-champion kayong dalawa. Talagang nakakaduda. Kasi parang wala ka namang isip na ginagamit sa tuwing may battle ka na mag-isa. Alam nyo ba? Yung mga batang malakas mambuli. Pero pag pinalagan mo ang sasabihin sa'yo, sige nga, suntukan nga kayo ng kuya ko. Parang ganun lang din to. Biglang umangas nung nagkatuon to. Nung battle nyo nila Luni, puta sobrang yabang mo. Pero yung pinopront, si Ismag, tapang-tapangan ka patuwag. Akala mo papalag, pero yung buntot nakabahag. Itong pusi, umastang may bayag. Pero lalaking lalaki yan, mga brad. Nagkasagutan nga sila ni Apex eh. Ano yun? Nagkasagutan nga sila ni Apex eh. So kayo na. Double meaning. Tangina, shota!
double meaning, di ba? Pag nagkasagutan, sagot, di ba? It's either umuo yung nililigawan mo or nagkasugutan, nag-argue kayo. Marami siyang mahilig pala siyang mag-double meaning si Sinyo. Puta! Sinabihan niya si Apex ng... Basic. Puta, doon ako bumilib! Gumawa siya ng 6 tsaka 13 minutes na bid. Partida, hindi siya affected. Tangina ka? So paano pa kaya pag affected ka na? Baka yung video mas mahaba pa kaysa sa baba niya. Nagtuturuan pa kayo, parehas naman kayong tanga. May pa 3 ways pa kayo, kahit 2 on 1, di kayo uubra. O baka issue na naman. Kasi nadamay siya. Di ko naman sinasabing di kayo magaling. Ang problema lang, nasabi ko na. Ngayon tatanungin kita, mata. Ngayon tatanungin kita, mata, kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa. Time. Yun, ganda nung round 1. Isa sa nakakabilib kay Sinyo, yung paglapag niya ng sakto, 'di ba? Sa mga salita niya. Parang sa basketball, 'di ba? Yung layup, 'di ba? Pag nag-layup ka ng bola, suwabe. Parang ganun si Sinyo. Maganda siya maglapag ng tamang-tama, saktong-sakto, na to the point na magre-react yung crowd, pagbibigay niya mag-react yung crowd, and then babanat siya ulit, 'di ba? So, ayun. Tapos yung mahilig siya magbigay ng mga double meaning na mga salita. Okay siya maglaro ng mga salita. Kaya okay din yung delivery niya. So, ang hindi ko palang nakikita sa kanya is yung rap skill niya. So, sa nakikita ko maganda yung flow ng round 1 niya. And para sa round na to, kung ibabase natin sa mga punches, lamang si Sinyo. Lamang sa punches si Sinyo. Kasi, kung maalala niyo sa round 1 ni Shay, though hindi niya nakuha ng maayos yung crowd, 'di ba? Medyo patay yung crowd. Hindi maganda yung paglapag niya ng mga punches niya. May inulit siyang angle doon sa round 1 niya. Pero kay Sinyo, naglapag talaga siya ng mga angles na sumapul kay Shay. Kaya, para sa akin sa round 1 na to, si Sinyo. Tingnan natin round 2. Yeah. Nung 2x2, nagtatago lang daw ako sa likod ni Smag. Puta si Abra. Ginanon ko ng cup. Andito ba siya? Tanungin mo nga siya kung ba't di siya pumalag. Abra! Hindi mo umuwi si Obra, no? Hindi na lumalaban. Pangalan nito Joseph. Pangalan nito Joseph. Pero bitter siya kay Abra. Alam niyo kung bakit bitter si Joseph kay Abra? Kasi yung girlfriend niya kamukha ni Joseph Amara. Gets ko na yan. Alam ko na yan na ganyan. Eh sasabihin na lang ako, sana makinig ka man. Nung sa laban ko kay Pistolero, hindi daw ako yung nanalo. Pero nung sa laban ni Looney at Tipsy, sinabi niya, kay Tipsy lang siya naganda. Yung sinabi niya na kay Tipsy lang siya naghanda, lahat kayo tuwan-tuwa. Pero nung sinabi ni Looney na panalo dapat ako kay Pistolero, wala, di kayo nag-react, wala. Ganyan kayo kabayas. Ha? Paano magiging classic to? Ha? Kung ang nagre-react lang kayo, puro sa bars nisin nyo. Tapos
di na ako pagtatawanan. Thank you lang ang masasabi ko. Sorry, di kita pwedeng I love you-han. Yo! Round ko na. Yo! Yung prompto yun, no? Ayos din yun. Gusto ko sanang sabihin, Apex, putang ina ka. Pati girlfriend mo, putang ina niya. Bakit? Siguro marami nagagalit kay Sherry, no? Kaso baka sabihin nyo, yun na naman si Sherry, nandadamay ng iba. Pero aminin nyo, yun ang inaabangan nyo, di ba? Buti na lang, kalabang ko to. Kasi ito pinakamahilig mandamay sa flip-top, kaya damay-damay na to. Ang pinagkaiba lang natin, mas malaki yung bayag ko sa'yo. Kasi pag ikaw nandamay, joke lang po. Pag ako, totoo. Kaya pag sinabi kong pangit asawa mo, real talk yun. Pati si Zaito, nagtataka paano ka na in love dun. Yung mahal ko, mukhang taga South Korea, mala Crystal Jung. Yung sa'yo, mukhang taga North, ala Kim Jong-un. Pero, Yun yung mahirap, kaya no? nga, so sobrang ganda ng girlfriend ko, Yun yung mahirap sa pag magjo-joke ka. Tapos jargon, yung hindi nakaka-relate yung mga tao sa sinasabi mo. Mahirap talagang kumbaga kahit nag-prepare tayo ng maganda, tapos naalala ko rin yung nangyari sa ko nun sa parang namin, assessment day namin, na nag-prepare ako ng sasabihin ko, syempre, and then may mga parang yung magra-rapport kasi muna sa tao, yung parang kukuha mo muna yung loob nila, magpapatawa ka something. May iba't ibang level. Sabi nung ka-teammate ko na trainer, sabi niya, okay sana yung joke mo, kaso magkakaiba talaga ng level ng yung unawa yung mga tao. So parang oo nga So ganito rin yun. So nangyayari din talaga yun. So aaralin natin kung sino yung magiging audience natin. Kung ano yung suwak na mga salita na bagay sa kanila, na makakapture natin yung attention nila. So yun, nangyayari talaga yun. At mahirap yung hindi natin makukuha yun ng basta-basta. Inaaral, pinaprocess, and then ina-apply. So yun. ha? Para ako nasa heaven, bro. Ultimo yung mga demonyong to, nagdasal kay Lord, sana mawala yung cellphone ko. Pero ganun din naman sa'yo. Hindi nga lang dahil sa sex vid, gusto lang nilang mawala ng yung SB para hindi na makagamit ng FB, para hindi na makapag-upload ng mga pangit niyang selfie. Sa mga hacker dyan, sorry, wala kayong makikita. Virgin pa kami ni Ann, hanggang halik lang ako sa pisngi niya. Si Sinyo may skandal. Gusto nyo makita? Search nyo part 2 ng skandal ni Delima. O bakit? Andito pa siya? Wala akong pake ko sa kanya umabot. Sa sobrang baboy niya, yung screen ng cellphone niya, puro kulangot. Grabe, kung makadikit, kala mo super glue, palibasa, mukhang bulldog. Tapos feeling Harley Quinn, porket yung boyfriend niya, Joker, mukha namang penguin. Baka tumulad ka kay Apex. Sabihin mo sa akin, si Ann walang talent. Ha? Magaling yun magluto, kaya ako tumabamin. At least ngayon, alam mo na, pinagkaiba natin. Ikaw pumayat. Kasi pag nagluluto yung asawa mo ng pagkain, siya lang din kumakain. Kaya tignan nyo yung katawan. Puro buto yung content. Ganito, itsura ni Taguro. Pag 2%. Kahit yata di kita i-battle, mukhang mamamatay ka na. Kaya ka pala inihian ni G-Clown kasi dehydrated na siya. Yan yung idol nyo. Iniihian lang sa tabi.
Buti pa si Ting pumalag kay Baron. Eh ikaw, pwe! Sa sobrang pagpapaka-joker, pinalipas niya lang yung gabi. Joker nga daw siya, kaya hindi niya inaway si G-Clown. Clown daw kasi. You got pissed on. Di man lang na piss off. Bakit? Gusto mo yung peace? Di yun yung punto. Ang punto, wala kang ginawa para di maulit. Di man lang uminit yung ulo. Kung takot na takot ka kay J-Clown, isumbong mo kay Tulpo. Buti na lang pangit yung asawa mo. Paano na lang pag naiputan ka sa ulo? Ito, idol, ang example, ayos lang magpa-asulto. Asan si Apex? Ito, idol, example, ayos lang magpa-insulto. Ako palag-palag. Pag wala sa lugar yung insulto. Yung mahal ko, ipagtatanggol ko hanggang sa dulo. Ito, tandaan mo, iba ang nagpapasensya sa nagtotolerate. Sana pinalagan mo para natuto. Pero wala eh. Imbis na lintik lang ang walang ganti, itong lintik na to, niliteral yung lintik lang walang ganti. Kaya lintik lang, walang ganti. Paano yung golden shower fetish niya kasi? Kung si Sak ang panga-panga, ikaw ang pangi-pangi. At saka balita ko, hindi ka lang nagji-gym, nagsuswimming. Hindi ka lang nagji-gym, nagsuswimming ka pa. Para lang maka-feel ng ihi ng iba. Sino dito gusto sumama sa swimming? You're in luck. Kasi, basta daw fans ni Sinyo, you're in. Ang bait talaga na ito ni Sinyo, yung ihe, sinishare. Gusto kayo rin. Puta kung ako may jingle sa radyo, ito ginijinglean ng tao. At dahil joker daw siya, naglalaro siya ng LOL. Paborito ng roll, jingle. Habang umiinom ng jingle juice. Ha? Habang ang sound trip, jingle bells. Putang ina mo, puro jokes lang ako ng round na to, binabana kita sa level mo. Next. Wait lang. LOL? Paano jingle? May jingle ba na character sa LOL? Diba, baka si Jinx. Anong jingle? Wala naman jingle dun ah. Meron ba? Diba si Jinx, si V, yung dalawang magkaibigan na namatay, parang wala namang jingle dun. Baka si Jinx sinasabi mo, diba si Jinx, yung dating si Powder. Ang ganda-ganda ng story nun, ang pangod naman ang pagka-reference mo, men. Diba? Sana naman. Tapos si Vander, diba? Yung tatay-tatayan nila. Tapos yung kalaban. Wala namang jingle doon. Ganda-ganda nung Arcane. Panoorin mo yung Arcane. Ganda kaya. Next round, ahon to, umakyat ka sa level ko. Time. Nakulangan ako kay Shay. Ang labo nung round 2 niya. Sayang, nagbi-build up pa naman na sana yung round 1 niya. Pero kung since binanggit niya na yung League of Legends, sana nilupitan niya na yung reference. Ang gaganda ng mga characters doon, yung enforcer na Tridor from dun sa isa pang enforcer na kaibigan, 'di ba? Tapos yung mga professor, yung professor na pilay, 'di ba? Ang ganda ng ng story nun, pero parang hindi naman nabigyan ng hustisya dito sa sa angle ni Shay. Men, sayang men. Sayang. Nawala yung pagiging classic ni Shay, no? Nang hinayang ako kasi ang galing-galing niya dati nung dalawahan. Sana sana mahanap ulit ni Shay yung sarili niya para, alam mo yun, para mapanood naman natin yung classic na Shay, 'di ba? Sa round 2 naman tayo ni Sinyo. Putay, asawa ko daw mataba. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Alam mo ba ibig sabihin ng mataba? Mata at baba mo. Ang galing ng Oo, hubat niya mataba talaga. asawa ko. Pero at least may kama ka na, may unan ka pa. Di naman siya katulad ni Ann Mateo eh. Pangkama lang talaga. Wasak. Yan ang sinasabi ko kasi dapat di na kayo nang dadami ng babae. Kung ayaw nyo lang din
kainin niyo yung mga sinasabi niyo, 'di ba? Kasi pag naman pangkama lang, hindi siya pang wife material. Pero di natin alam, may mga babae namang nagbabago, 'di ba? Kaya wag natin i-judge yung mga babae according sa sitwasyon nila ngayon, 'di ba? Kasi habang may buhay, may pag-asa. So, yun, ang ganda ng ribat niya, no? Listen nyo. Inihian daw ako ni G-Clown. Mali ka ng infong narinig. Sobrang pogi ko kasi, naihi siya sa kilig. Tapos buhat pa na ng buhat ng bangko sa asawa niya. Proud na proud to. Oo nga, no? Ang cute ng misis mo. At ako daw, yung 2% na taguro. Ganito naman magiging itsura pag naging rapper, si Sueso. Kilala niyo si Sueso? Yung puro mata? Bota, galit na galit! Kung makapagsalita, akala mo talaga may kausap siya. Tangina, bago mo sana ako pagsalitaan ng ganyan, siguraduhin mo munang kausap kita. Pero idol, kamusta? Balita ko, wala nang balita sa'yo ah. Huling kurap mo daw nung June pa. Pero joke lang. Actually, yung battle namin dapat last year pa. Kaso pinakancel niya. Nung nalaman niya nga magiging event, Oro Mata. Puta na open si Gago. Eh di ba dati kang lookout? Lookout, kaso tinanggal ka sa trabaho kasi lahat na lang daw ng bagay na overlook mo. Oh, sabihin mo dito to. Tignan mo naman, tol. Itsura pa lang neto, parang laging may ka-eyeball. Kasi simulat sa pool, bullseye pag ako umasinta. Sa aking kataga, sa talim ng dila, sa aking kataga, hindi nagpapadaig siksik bawat titik pantig yang lintik mo na teknik. Walang nakakabilib pag ako bumara, magmumukhang unggoy si Arik sa net, malaking kong kakatapik niya ng dibdib. Kakatapik niya ng dibdib. Tapos puro pa pagbubuhat ng bangko ang puta. Puro maganda yung asawa ko, mas maganda kaysa sa'yo. Ayaw mo namang ipagamit. Tapos ako pa. Ang sasabihan nyo na mababaw lang daw ang aking pagpapatawa. Pero di ba mas nakakatawa? Yung mga katagang pag narinig nyo nang hihiwalay ng kaluluwa. Puta, ganyan sila. Mga rapper na may super duper powers pa. Mga rappers na may super duper power pa. Tapos ako pa. Yung mga jokes ko daw pang bata, sakto. Kasi isip bata ka. Ako'y tapos na sa imahinasyon. Mulat na to sa realidad. Nagising sa panaginip ng ang pangarap matupad. Pamilya aking dedikasyon. Kaya tagumpay ay naabot kahit kapuspalad. Movement, street smart, knowledge, yan ang hip-hop. Clothing line ko pumatok. Mala G-Unit tumatak. Kaya tingin sa akin ng mga MC'ng sikat, basura. Kasi yung pangalan ko kalat. Hoy mulat! Sige, ikaw na celebrity. Ikaw na nasa TV. Ikaw na nasa mainstream na may mataas na talent fee. Pero ako, wala akong pake. I can make my own money gamit aking ability, and that's the life of a true MC. Hindi kita pinapasikatan, Shay. Tirek ang araw ko. Tanghaling tapat kaya ako mainit sa tao. Ikaw, dapat hapon na karir mo. Palubog na, kaya ka na sa ahon at yun ang totoo.
pinanood ko yung last battle mo. Puta, kala ko yun na yung last battle mo. Kasi yung utak mo pang AI, talinong artificial. Samantalang ako, Pampangas best, yes! Purot natural, walang halong kemikal, hoy bural! Nasaan na yung dating Slim Shady? Nasaan na yung dating Slim Shady? Please stand up. Napansin ko magmula nung naupo si Digong, nagtabaan yung mga adik sa flip top. Ano pala, si Duterte, pinapatay yung Kasi di ba dati kang adik? Ngayon pag nasasabihan, diring-diri. Panghang. Kaya ka nga ganyang kaputi. Kasi mahilig ka sa puti. Puta, sabihin mong hindi. Puta, nga angas pa niyan. Yung tipong kahit sino makalaban, kaya kong matumbasan, malampasan, mahigitan. Puta, kahit tapat ng bahay nyo, kaya niya pa rin tapatan. Pero bago ito matapos, may tanong ako sa kanya. Kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Ang linis na, no? Ang linis ng round to ni Sinyo, diba? So, makikita naman natin yung delivery, diba? Yung flow, ang ganda ng pagkakalapag, pagkakatahi, at saka yung mga double meaning niya. And then, sapul eh. Sapul na sapul talaga si si Shay doon eh, diba? Kaya nga sabi ko, sayang yung dating Shay, diba? Nawala yung pagka-classic. Kaya sabi niya nga na, nasa na yung Slim Shay, please stand up, diba? Kaya ayos din yun. Ganda. Round 3, let's go. Yo! Yo! Actually, saludo ako dito kay Sinyo kasi inuuna yung pamilya. Tignan nyo yung live video niya sa Facebook, yung pinaka-latest. Mahal na mahal niya yung anak niya, hindi niya iniiwanan, di kagaya ng ginawa ni Apex. Mahilig talaga siya mandamay. Yo! Oh! Yung pagka-proud ko sa girlfriend ko, pinuna niya ng husto. Ikaw, pinapagamit mo yung girlfriend mo. Wala nga lang may gusto. Inaalok mo sa Tinder. Inaalok mo sa Tinder. Barbero talaga. Hanggang sa Tinder, nagtitinda ng t-shirt, tindero daw siya. Pero eto, sasabihin, eto na lang, round na lang kasi since Yung Tinder, di ba, yung dating app kasi yun. So, yun. So, parang nilaro niya yung Tinder sa tindero, pero hindi kinagat ng crowd. napanood ko, sinilip ko yung intro sa info ni Sinyo. Ang nakalagay representing never heard music. Yun na yun, never heard music. Kaya nga sa event, one time, si Sinyo kinuha. Yung organizer, walang budget. Kaya siya yung talent kasi mura. Yung mga taga-probinsya, excited! Galingan mo, kuya! Tapos pag-akyat ng stage, yung pinerform, bars niya sa flip-top. Ta! Dapat dito, palakpakan! Palakpakan ng putang inang yan! Sa mga organizer dyan, huwag niyong kukunin to. Hindi kayo magiging proud. Kasi si Sinyo hindi yan kumakanta, babate lang niya yung crowd. Tapos organizer ka din, di ba? Yung inorganize mong event, ang pangalan Bargain. Kapal talaga. Bargain, pero yung bar walang nag-gain sa kanya. Pero hindi na yun, kataka-taka. Kasi yung organizer, tatanga-tanga. Yung joker, kunwari, natatawa-tawa. Pero deep inside, mangiyak-ngiyak na siya. Ganda Kasi yun. sa laban nila ni J. King, nag-choke to si Gago. Ano yun? Porket yung battle promo, hindi sineseryoso yung trabaho? E di kung gano'n ang kapal ng mukha mo, nasabihan si Zaito na wag pabaya para makasulit yung tao. Tangina, pare, wag mong ginaganon si Zaito, respeto naman. Pag si Zaito, sulit talaga, mukha niya pa lang. At least siya, pagka nakakalimot sa bars, aminadong di niya matandaan. Oo. Etong Like a putang freestyle inang siya. yan, panoorin niyo yung video, tong putang inang to, nung nakalimot sa
bara, Sumakit tumukot yan. sa bulsa, kinuha yung cellphone, nagbasa na lang. Oh, shit. Papakawak mong gago ka. Yeah. Minire-represent ka pang isang copyright, wow, ang lupit. Copyright, pero yung mga kanta, puro nakaw yung beat. Oh, bakit? Puro nakaw yung beat, puro kahambugan, kung sino ang pinakamalupit. Puro naman kwentong barbero, pero ang dami nagpapagupit. Kaya nga ako'y vocal. Para po alam nyo, kung si Tipsy D, ang source international, local naman to. Kaya lang naman parang malulupit yung mga banat. Nagsisink in agad. Paano di magsisink in agad yung mga banat mo matagal nang narinig ng lahat? Kaya lang naman minsan oxymoron kasi madalas siya gumamit ng oxymoron. Pero kung meron kayong common sense na hindi masyadong common, malalaman nyo na yung sense of humor niya common. Ano ba sinabi mo? Alam niyo yung IS, elementary school? Demonyo daw, wala namang sungay. Tangina, panahon pa yan ng lolo ko't lola. Ang bobo mo sobra. 1K MMR, kumbaga sa Dota. Hindi mo kaya lumikha na sarili mong obra, kaya naman pala copyright kasi yung mga sulat puro lang kopya. Buti na lang na-discover ko yan. Kung hindi, hanggang ngayon hindi nyo na alam ang kanyang mga discover na lang. Tapos umaano ka pa, ikaw yung rebuttal prince? Putang ina mo, hindi ka si Lil Delo. Bukod sa katawan, wala na kayong pinagkapareho. Si Delo, pag binato mo ng buhangin, babalik sa'yo konkreto. Puro lang naman palusot at pag-iwas ang pinapauso neto. Sa'yo galing yung Eddie Wow, di ba? Yung Eddie Wow. Wow, napakahenyo. Ang laki naman po ng ambag nyo sa bagong milenyo. Usong-uso sa masa, nababasa sa bawat komento ng mga tao na takot sa matalinong argumento. Real talk. Ops. Real talk, ops. Mali. Hindi ko na dapat yung sinasabi pa. Kasi ang battle na to'y Mr. Eddie Wow versus Mr. Actually, di ba? Bansag pa lang, alam nyo na ang pinagkaiba. Ang laban nito'y parang batang Naruto versus Itachi Uchiha. Ikaw na yung bida, villain na yung status quo. Porket ako'y against sa status quo, binabash nyo sa status nyo. Ganun talaga, may magsasakripisyo para malaman nyo ang katotohanan hindi nyo man gusto, pero kailangan nyo. Puta, alam kong alam mo yan. Pare, oo, masaya ang kababawan. Wala namang may ayaw. Ang pangit lang, pag puro kababawan, yun nangingibabaw. Oo, masaya maging bida. Pero wag mo namang kalimutan responsibilidad mo sa liga. Alam kong alam mo yan, di mo lang ginagawan ng aksyon. Palibasa kasi nakikinabang ka ngayon. Sarili lang ang iniisip, wala talagang ganon. Sa mga hindi nakagets, abangan nyo na lang sa tamang panahon. Time. Maganda yun. May magaganda akong points na nakuha kay Shay. Isa na yung sa bandang last na sinabi na okay naman maging mababaw, 'di ba? Pero wag palagi, wag palaging kababawan yung nangingibabaw, 'di ba? Maganda 'yun, 'di ba? Kasi kung palagi na lang kababawan yung iniisip ng isang tao, hindi na siya mag-i-improve sa buhay, 'di ba? Kaya maganda, isa sa life lesson 'yun. Kaya nung hinugot niya sa dulo na kung hindi nyo man magets ngayon, mag-abang kayo ng tamang panahon. Yeah, it takes time para ma-process yung isang bagay 'di ba? At hindi yan katulad ng sinabi ko kanina, hindi yan ora mismo, 'di ba? Nagpo-process yan. At kailangan ng taon, 'di ba? Para ma-sink in sa isang tao at mabukas yung isip niya, 'di ba? Sa isang bagay na dati ay sarado, 'di ba? Okay din naman 'yun. Kaso lang, yun talaga yung parang signature ni Shay, yung mandamay ng iba. Kaya parang nag-hold back yung mga tao na nakikinig, yung mga crowd. Kahit na may mga magaganda siyang sinasabi. Pero parang ayaw na mag-react sa kanya ng mga tao. Para sa akin, may mga magaganda siyang sinabi kahit na nandadamay siya. Tutingin pa rin tayo sa mga mapupulot natin sa MC. Diba? Tingnan natin sisi nyo. Puta!
Shia daw si Baba. Pag nagkasaringan niyang mata mo, ang sagwa. Tinitira pa yung clothing. Oo, nagbebenta kami ng damit para meron silang masuot. Di naman sila tulad niyan eh. Kaya nagiging mabenta, walang saplot. Tsaka napansin nyo ba? Puro mga dati kong linya yung pinupuna. Sige, ikaw na Battle King. Puta, biruin nyo, tapos na yung battle. Nire-rebat niya pa? Shay! Tangina, tunog pa lang pambakla na, mukha ka pang lesbi. Gusto mo pala ng cute name eh, di mo ginawang girly o kaya lovely. Puta, Shay! Sheena, Hipa? Confused ka yata sa gender. Confused ka yata sa gender. Kaya ang pagiging male mo, kaya wag mo nang itanggi, sir. Kaya ang pagiging male mo, mali. Supot lahat ng battle, di pa tuli. Kaya pala, trip na trip mo si Abra, si Apex at ako. Magaling kang pumili. Galing ka nga sa tamod ni Looney kasi meron ka pa sa labi. Puta lande. O siya, para maiba. Alam niyo po bang si Ann Mateo, nag-medic siya? Opo, totoo, itanong niyo pa sa kanya. Di ba medic siya? Medic siya. Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Double meaning! Kasi di naman bago sa'yo pag tinitira siya ng iba. Kaya yung girlfriend Ang sakit nun, men. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Hindi na siya makakalaban round 3 na yan eh. Diba? Tapos na yung round niya eh. mo, my God! Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang hubad-hubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Wait! Ay, di ba ginawa to ni Nikki? Ginawa to ni Nikki kaysa asawa ni Sinyo, di ba? Nakakatapos niya lang akong blowjobin nung nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yoga ako. Ito pala yung parang ni-remake ni Nikki sa laban nila, no? Puta, Pero seryoso, bilib ako sa relasyon nyo. Nagmamahalang adik at pokpok. Bagay na bagay nga kayo ni Ann. Isang runner at pawok. Mga bugok. Parehas pa kayong player, di ba? Mga gamers. Parehas pa kayong gamer, di ba? Mga player ng Dota. Kaya sanay na sanay ka na pag ginagambang siya ng iba. Pag naglalaro sila, si Ann puro cleavage yung pinapakita. Ito namang gagong to, mas malakas pa yung trash talk kaysa sa damage niya. Pero ang tanong, na first blood mo ba? Baka mamaya feeling godlike ka sa kanya, puro finger of death ka lang pala. Pero seryoso, tangina. Sana pag nagkaanak ka, maging babae. Tapos kay Ann magmana. Ewan ko lang kung maging proud ka pa pag dumating yung panahon na sabihin sa'yo ng anak mo na, Papa, pangarap ko pong maging katulad ni Mama. Puta! Payag ka nun? Yung girlfriend mo minamanyak ng iba? Halos mga katropa mo pa? Mismo ngang si Arik umamin na. Pero okay lang daw yun sa kanya. Kasi
Kasi ang motto niya, at least hanggang Jakul lang naman sila. Putay, hindi mo na nga dapat kinusinte. Ipinagmamalaki mo pa. Proud na proud siguro yung tatay mong pastor sa kanya. Di ka pa rin maiwan-iwanan ni Ann kahit alam niyang binubugaw mo na siya. Para maging mabenta, bagsak presyo ang laman. Mura. Yan ang girlfriend niya. Puta! Ginawang puhunan ng hinaharap para sa hinaharap niya. Paano ba naging sexy yun? Kung binababoy ng iba, pinagpalit ang puri para sa papuri nila? Oo. Yun know, dalawa agad yung nilaro niya doon, no? Yung hinaharap, yung yun, di ba? Tapos yung hinaharap as para sa future, di ba? So, and then yung puri, and then yung puri mo ng pagkababae, yung part ng katawan mo, and then puri as in respect as a human, di ba? May maganda siyang image pero ang laswa ng imahe niya. Maganda nga siyang modelo pero di siya magandang modelo para sa iba. Yun. Si tatlo agad yung binigay niya palang doon, no? Double meaning yung pagiging modelo. Pag sabi mo kasing good model, diba? Kailangan mo maging reputable para maging isa kang role model. Maging role ka sa iba. Maging modelo ka sa iba. And then model as nagmo-model ka ng product or something. Diba? Nagmo-model ka sa mga fashion show or car show. Something like that. Or ibang klaseng show. So, ganun. Ngayon tatanungin kita kung masaya ba akong kabatel pag di ako nagpapatawa. O baka yung mga hurado magreklamo kasi yung tira ko hindi rekta kay Gago. Hindi naman kasi to battle eh. Threesome to. Tsaka yung pagkapanalo, wala na akong balak makamit. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship. Siyempre, alam naman na natin kung sino panalo doon, di ba? At nakita natin dito sa round na to, talagang nanggagalaiti si Sinyo. At talagang winasak niya ng todo si Shay, durug kong durug. Kumbaga, si Shay nagmistulang pamintang buo sa loob ng almires at saka dinik-dik-dik-dik. Diba? So, ganon yung naging scenario nitong round 3. At yan, Shay, alam mo na, kapag nadadamay ka ng iba, babalik lang din sa'yo. So, mas magandang wag na tayong nadadamay ng mga ibang babae para hindi mababoy yung mga mahal sa buhay. Diba? Mga mahal natin sa buhay. So, ayun. Kung magkaka-chance pa si Shay na lumaban, I think meron pa siyang pag-asang ma-improve. Kasi maganda yung pagsulat niya, hindi nga lang pulido. Si Sinyo, magaling siya magsulat, magaling siyang kumuha ng crowd, na relatable yung mga tao, and magaling siya mag-deliver. Sa rap skill naman, yun yung advantage ni Shay. Ang ganda ng flow niya, ang ganda ng rhythm niya. Expressive yung mukha niya. Pwede nga siya mag-chatro actually. Kasi ang ganda ng mga ng mga movements niya, malalaki. So, pwede siya mag-theater. And then, ayun, sa laban na to, palakpakan natin. Woo, 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 woo. At, yun, diba, si Sinyo ang panalo. Flip top, round 7. Sinyo versus Shay. Unang banat kay Apex. Pakinggan natin. Boto 5-0 para Isinyo. So, ayun, congratulations sa inyong dalawa at congrats sa, sa laban na to, di ba? Isa sa tumatak to, At kita-kits tayo sa susunod na battle. Dito lang yan sa Marita XT. Guys, subscribe na kayo para naman, maiba naman yung mga naririnig yung opinion. Kasi, alam ko naman na nagsasawa na kayo dun sa pinapanood yung iba. Kaya, para maiba naman, subscribe na kayo sa akin. Yes!
na parang mariposa.